Head on to the pick and ban phase in game number 1. Matilda at Kalea, mga utility supports agad, kinuha. Oh, sa alam natin dito sa mga Mayas are very wide hero pool yung sa kanila. So that's why pinakaunang na ban is yung Matilda and followed up by Kalea, and also lastly the ban was this rampaging dog which is the Lucas. Yung Lucas nga, ika nga nila, mga target ban nito kasi may Naruto skin sa kabila. Yun. Kaya nga. Ayaw mong matilt dahil may 9 tails sila na QB. At alam mo, kapag nagwawala si Kurama, bang! Nag-combo ng Phantom combo ba yun? Yung flash step, flash Yes, combo lang flash yun. combo. Oo. Pero ang sakit kasi, CC immunity, tapos empowered damage, may lifesteal pang kasama. So, pag natamaan ka na doon is wala ka na magagawa. Tayo ka lang doon. Hihintayin mong matapos yung combo niya. Aantayin mo na lang yung kapalaran mo na matapos para malaman natin kung ano magiging resulta nito. Pero immediately, mga taga-CBA, mga Golden Bees, gusto nila ng golden moment para sa kanila kasi nga, eto, glue. Ang pinik nila. At dahil dito knowing na nabanan yung ating Matilda is very confident si Glue na pumasok, knowing na wala nang guiding win yung mga kasave sa mga kalaban na sinasaniba niya. But still, open pa rin dito ang ating mage such as the Vexana, our Faramis. But the decision para dito sa ating mga taga Cast Griffins, it's gonna be the Gatot Katsa and of course the Kimi for Tadashi. So immediately malalaman mo agad that they will try to play around the power of the Kimi, especially on the later stages of the game. Kasi nga, ang ganda ng unbreakable dito ni Ro. And then, you have the AOG as an immediate na initiation tool para sa kanya. But on the opposite end naman, ayun, Lolita at Xavier. Lolita ang Xavier. Lolita yung sinagot sa sinasabi mo kaninang basic attack ng ating Kimi. At meron din tayo ditong Xavier which is ginagamit ni Haku para lamang gamitin ang kanyang Mystic Field para mapigilan yung kanilang mobility, especially this Ru having this unbreakable stun. Yung mga Mystic Field at infinite extension talaga ng isang Xavier ang magdadala. Kasi nga, kapag na-commit mo yung combo na yon, ikaw makakagain ng movement speed tapos matatrap yung kalaban mo, that's already gonna be an overkill for you. But on the opposite end, si Kit, nilabas na ang kanyang Hayabusa. Hayabusa. Sa hindi pa nakakaalam, meron nga tayong ibang nickname kay Kit. Is it Kit TZ daw? Kit TZ, ika nga nila. Pero masakit ba ang damage ni Kit mamaya? Sa nakikita natin, sobrang kunat, parang chinelas na Spartan yung nasa Golden Eagles natin. Pero on the opposite end naman, balik tanaw tayo sa mga bandito ng dalawang teams as it's gonna be the Moskov and of course the Suyo that will be taken out. So probably ang desisyon dito ng ating mga taga-Cast Griffins would circulate around the XP lane para dito kay Brave. Para sa akin, magiging CC na to CC or anybody else that could stop the glue from its tracks. Pero kinuha nila dito yung Carmela. So XP katot. Grabe, what an orthodox pick. Pero sinagutan nga sila ni Philomine ata dito ng Alpha. Mukhang gustong-gusto yata ng Alpha yung mga makukunat na hero kasi mas malakas yung mas malakas yung lifesteal na nakukuha niya. And of course, the passive itself is gonna be hurting yung mga frontliners dito na mga taga-Cast. Pero isa na lang ang nagkukulang at yun na nga, kinuha ang ating carry. Carry nga. At dahil dito pa si Carry or si Kirin ay makakuha na ng Speedy Light Wheel at makabuo ng 3T item, he can easily tear apart yung mga matitigas dito such as Ru and Brave. Pero may funny decision ako dito if I were in the Cast side of field. Kasi nga, if you have the Kimi, you have a pseudo marksman on the middle lane. And mukhang pwede mong translate that into something else, but Migs on the opposite end meron na tayong CC combination, the Carmilla and of course the Sicilian. Oh my God, what a wonderful matchup and pickings on our both teams. So para sa iyo, H2 Emperor, sino dito ang may kalamangan based sa kanilang mga drafts? Draft-wise, I would rather be on the side of let's just say
sabihin na lang natin early on if magiging aggressive talaga yung mga taga-CBA, makukuha nila yung tempo. And meron din silang game insurance with the carry and the saver. But on the opposite end, it's all about the setup and the positioning that they're gonna be committing. Especially now na hinihintay na lang natin kung kailan sila papasok dito sa ating Land of Dawn. And mukhang eto na nga, mga kaibigan, we present to you game number 1 sa pagitan ng ating mga taga-CBA Golden Eagles laban dito sa ating Cast Griffins. Let's welcome ourselves sa ating Land of Dawn as makikita natin ang Griffins tsaka yung mga Agila ay nagsasalpakan na dito sa matataas. At doon sa ating makita is they're just getting their kind of buffs in the early stage, especially leashing out. This kind of creeps na. So napansin mo na medyo opposite yung jungling patterns ng dalawang team na to, pero mukhang magkakatalo lang talaga yan sa mga neutral objectives mamaya. Kasi nga, yung Carmilla kapag nahayaan mo na maglapag ng Curse of Blood tapos mag-hit lang ng Blood Oath, medyo delikado. Pero ito, simulan yata nila dito si Jukes. Ang unang mawawala doon for the first blood para dito sa ating mga taga College of Arts and Sciences. Although off-cam nakita natin doon, pero we're very sure na si Ru ay gumamit ng Unbreakable extension doon. Dahil nga, Unbreakable Bones or Unbreakable Steel? So, nakita natin doon na meron ng kalamangan ang ating mga Griffins. Napaka-early naman ng takedown na yon para dito sa ating mga taga-College of Arts and Sciences. They are the defending champions for a reason. But, if you're gonna take a closer look sa composition naman dito ng mga taga-CBA, kapag makakaposition si Jums with the Guardians Bulwark, naku po, pinapalikato dito sa may bandang taas. Shadow kill? Spirit of Fire nagamit na doon at Philoin will just go and kill this room, but Joyce very sustained and wants to go and revitalize pa. Kaso nga lang, nabigyan siya. Nabigyan na nga dito si Ro. So counter death will be counted already. Pero buhay pa rin dito si Orin. Ang mga magsisplit-split, magiging wiglets, diglets, kung ano pang tawag nyo dyan. Maghihiwalay-hiwalay pa muna. Ito yung hiwalayan na gusto mo Hiwalayan nga. Year of the 2025 is at maghiwalayan na dito yung mga bagay-bagay as sila ay pupunta na sa ating pagong, pinakaunang pagong pa lang. Pero we can see Mixer just throwing those bot ang ganda ng tonton. And now gusto kong kumonect na kanya sa Jugo, but still it isn't enough. Pero nakomitan sila dito ng batch piece at ayun na, tatama ang ating ultimate and it will be the triple boss para dito kay Tadashi. Papasok na ang mga membro ng mga Griffins. Lilipin na matayo habang si Kirin nag-free-hit, nag-speed the wheel. Ang mawawala din si Mix for the double kill para dito kay Kirin. Sobrang sarap ang ginawa ni Kirin pagpasok doon. Although meron ng AOG, Byro, but still on the upper hand doon, meron na tayong bawi in the situation sa ating mga Agila. Mga Agila, mga Golden Agila para dito sa ating mga taga-CBA. As kailangan mag-ingat dito ni Tadashi, baka mapukpok siya at tatamaan pa ng Dawning Light mula dito kay Haku. Kaso nga lang, siya pa ay magiging really good at kiting out those kind of situations at mukhang shadow kill with the shadow kill dito. Si Kid pero hindi ba detect lang isa? Si Jums pa ang mawawala. Nawala na siya sa mapa. Sphinx wants to go for Philo Mine at pumasok na rin si Dave. Curse of Blood fold again. But yun, kumalma na nga sila as Kid ay nagpapakita na at now nakita Philo Mine. Shadow ay nandun pa rin. Quad shadow ay ginamit para makakataka siya. Ayun pa. Muntikan na ma-takedown doon ang ating Alpha. Buti na lang wala bang ultimate doon si Kit. Pero kalamangan dito para sa ating mga taga-Cast Griffins. Biglang naalala nila na kung hindi natin to tatapusin na maaga, baka tayo ang mapaparusahan. Pero kahit na meron tayong late game insurance na si Migs, it does not guarantee us na matitake down agad natin yung opposition in the latter stages. Pero dito may bandang baba si Tadashi at si Kirin naman ang nagbabakbakan. Sobrang aggressive ni Tadashi kung baga magpo-poke sa kanyang mga kalaban. But still, nakita natin na si Ru ay na-proc ang kanyang ultimate, patakas lang. Pero that's a good thing, knowing the fact that di mo talaga ibigay yung buhay mo, especially in this kind of world. And look at that Oim, it's just poking or just having this aura lamang sa kanila. Look at that, tatali na nga sila. Asruel wants to go for Owen. Shadow kill sa likod. Patasi team na patubad. No minum plus. Sa dalawa, mukhang
Mapupuruhan pa kaya Patay! ang Cass Griffins Nasa dito. liban! Madadala dito si Ro. Sinakyan ba naman Full dito free! ng ating glue? Sobrang sakit ang ginawang setup position doon ni Orim. At dahil nga doon, napapitas na nga si Ru. Although sobrang tikas niya, Ayan na naman. But still, Orim wants to tank those up. Pero nasa liban si Kid. Sinaniba na naman dito sa Napasok! This is gonna be an opportunity. Pero mga mawawala Patay! Kit, at it will be the Spear of Alpha para dito kay Philomin. Hahabulin din AOG! but it will be the AOG. May Dawning Light doon sa kabilang banda. Kaso nga lang, Forcing Mix, ba? delikado pa. Pero pagpahabol dito ni Ru ay hindi magiging maganda. Si Mix pa ang maaapula. Sobrang gigil yung mga kalaban. Si Kid sana ay gustong bumawi sa paggawa ng turtle sapagkat andito si Oren na sumasanib sa kanya at yun na nga kinuha yung kanyang buhay at dahil din dun is natamaan siya sa skill ni Mix which is yung para Moonlight Blitz. Very aggressive plays from both teams. At makikita naman natin sa itemizations nila Oh. na meron na 4K dito ang Feather Feven at concentrated energy si Tadashi. Meanwhile, on the opposite side naman papunta pa lang sa second item build of choice. Mukhang golden staff yata to para sa carry kasi kompleto na yung Reaper sight Kaya nga, kulangan na lang na dito ng Demon Hunter Swords. Demon Hunter Sword yung carry natin at wala na siyang problema kung paano paputumbahin si Brave tsaka si Ru. Pero we'll see if paano to defendan ni Mix ang kanyang mga kasama knowing that he is the investment na Mix. Si Kiri ay nakatakas dahil sa skill but yun sa Joms ay gustong i-shield ang kanyang kasama. At yun, napapadeflect na lang Let's sila. get Pulse. May Storm Beam na makukabit. Mawawala doon ang buhay ni Jooms. Siya ang unang casualty dito sa may bandang taas. Mystic Field mapipigilan ng pagragasa dito ng ating mga taga-cast. Sobrang Kaso nga lang, annoying. nakapalit naman yan. Obrado. Kaya ang ating Torre dito Oy, sa may bandang sino ba taas. ang panagamit? Pero sila ay nag-grab. And ito na. Dawning Ang Light. ilang Dawning Light. Tama. At si Philomene ang mawawala. Sobrang sakit. Ay wala yan. Nasakyan na. Napapalit. Si Tadashi. Double And kill. it will be a double kill para dito kay Kirin. Sobrang haras ang ginagawang movement ng ating mga agila. Although the Griffins are just drawing so high, but Galawan pa lang. Eagles is having a counter attack though with the anti-force skills. As you look at that, ang pag-go Oy. ay sinisimula na nila. This will be a difficult attempt para dito kay Kit. So, kailangan niya ng backup dito kasi kukulitin lang siya dito ni Orim na okay, magkaka-quad shadow ka, sige, sasakyan kita hanggang ikaw ay patumba. Sobrang annoying talaga nitong split tsaka grab. Di mo talaga malalaman no, kung kailan mag-ultimate si Oim. Knowing the fact that di naman talaga Oy. siya pumipindot lang ng skills. Binibilang niya at binabasa niya yung Ayan na naman. Meron namang target dito and it's gonna be Philomene ang makakakuha ng Oh. tinggong pagong. Mr. Pero Gold. papasok sila dito. Spear of Alpha. Mawawala AOG. Ang AOG matatama na. Patay. So nga lang buhay pa. Tatamaan. Dito ng ating mga taga Golden Eagles. Lipad So, mga agila, lipad. Munti ka na nga nagbihan sila doon at dahil ang ating mga Griffins were just pitihado sa ganitong mga sitwasyon as Kirin wants to get his gold grab at Kit parang gusto Oy. may patunayan. Gusto niya ata itong gusto niya itong mga situation na to na sa sandwich siya. Spear of Alpha. Pero siya quad shadow na pwedeng gamitin at pwede niyang pambay Shadow kill. Pwede siya mag-OB shadow kill. Kaso alanganin ang kanyang posisyon. Philomene. Philomene! Go down! Philomene will go Ito down na! by the hands of Mix. Ito na nga ba ang sagot sa pagkakataon na to at meron na tayo ang kind of momentum para sa ating mga Griffins. Although same lang sila ng gold, pero yung Torre natin, sino nga ang mas lamang sa kanila? Lumalamang dito ng Torre ang ating mga taga-cast ng kahit isa lang. Kasi nga, yung ginawa kanina ni Kit is napaka-importante. Pinush niya dito sa may bandang baba. Pinapatumba? Pinapapunta nila na naman. Mukhang sasakyan na naman yata dito si Ro. Pero ang ating traction pulse galing kay Kilmin at si Tadashi nagiging pang-zone out nila. Doon na ang kanilang Agents Mr. Bulwark. Field! Mr. Nakuha Field, si Mix! nakakakuwi ng isa pero dash out lang muna ang kanilang mga tropa. Sobrang annoying talaga nitong Mr. Field knowing na ini-spam lang to ni Haku but still, also dalawa tong annoying sa kanila Itong si Orim tsaka si Haku, mga epal. Pero if we are gonna be checking their itemizations dito, paring Gem, makikita natin na
medyo they kind of slowed down a little bit dahil sa mga repetitive clashes natin, but dito na natin ma-determine kung ano magiging truta ng mga taong ito kasi nga si Ro magsisimula na with the unbreakable pero wala siya matatamaan kasi siya yung tinamaan ng Dawning Light. As Madara goes in the land of dawn, we will see 80 casualties ba as sisimula na Oy! Rita Dashi as Orem wants to go with a Orim? split nga ba ang sagot as Meron na AOG iwalayan ay open pero up it will be ginamit quick na nila. na makakasecure ng ating retribution. Eto na ang kanilang Numenon Blast pero Patay! wala sila doon Shutdown! sa proper situation. Double kill! Mukhang mawawala din ang mga membro dito. Mga taga CBA. Bumabawi! Tadashi Lisa. Dawning Light bumaba! Ang Dawning Light naman from Favorable situation. At eto na si Orin. Pinag-solo lang sila. Mukhang hindi na siya mabubuhay pa. Si Kid. Ako po. Nakaka-shutdown na nga ba sila? Oh! But the heads of Haku. Haku here, our ultimate Dawning Light sniper. As Haku here gets the life of Meron the na naman Dasher Dawning Light. also. Wala kang casualties lang pero although patay silang lahat, pero si Madara ay nasa kamay ng ating mga Griffins. Parang hindi yata MLBB nilalaro dito ni Haku. Kumbaga nagko-code M yata to. Sniper kung sniper ba naman. Sniper to Tinatamaan lahat ng target na matatamaan ng kanyang Dawning Light. Pero dito naman sa kabilang banda, sa ating mga taga-CBA, gusto nilang mapanatili na ganito ang sitwasyon ng ating laro ngayon. Kumbaga, hindi masyadong lumalamang ang cast at napipinsala pa mismo sila sa mga objective takes. Dahil nga doon, dahil sila ay nawawipe out when it comes to team fight clashes. At the main factor of that is ito si Haku tsaka si Orim. Silang dalawa talaga. Ito si Orim, parang Spartan na chile. Sobrang cool, kahit pakuluan mo pa ng matagal, sobrang tigas pa din. At ano ba nga sa Butilo? Gusto ganda ng pumasok na traction lang. pulse, pero mukhang makakawala dito si Orim. Sabi na nga nila hindi nila hahayaang ma-takedown dito ang glue ng basta-basta para man lang makadisrupt doon sa may likod banda. Likod banda, pero ba't ang sabi nga nila, ito si Orim ay parang lumalamot na dito sa kamay ni Migs. Oy, naku po. Naku po, delikado pag si Migs nakakuha ng kanyang saktong stock. Pag yun ay nakatamaan ka ng kanyang bat impact, uy, naku po, base ka na lang pupulutin at di ka tumitipi. Pero titingnan muna natin dito ang status ng ating kaibigan si Migs para malaman na din natin kung ilang stocks na ang nakuha niya. 100 at siyam na po ang meron sa kanya. Pero mukhang sisimula yata dito ni Ro ang kanilang pag-initiate. Pero wala siya makikita dito na tambay sa may blue buff. At mukhang reset na naman. 40 segundos ang natitira para sa pangalawang Madara. Parang nakikita natin dito, Battle of the Backbones to Ro versus Orim, kung sino nga ba sa kanila ang mag-o-open ng ganitong type of team fights. As nakita mo, si Ro is just having some vision, but Haku here is just spamming those Dawning Light. Knowing the fact na meron siyang libro at to have some vision. And look at that Mystic Field as Brave will just go back. Naman. Pero pansin na pansin mo talaga ang disiplina ng dalawang teams na to. Mukhang matatamaan sila ng traction pulse pero nakadash out si Jums doon. Pero it will be a scenario dito sa may bandang Bottom baba. lane. Si Kit nag-foreshadows pa naman. Muntik pang mawalat si Pilumine. Pero nga, wala na siyang shadow kill. Ano nga bang magagawa niya kung meron na tayong mga Lord Clashes? Madara will enter our land of dawn. Let's see if ano magagawa dito ni Orim. Typical zoning ba? O sa Joes ay ready ng Numenon Blast o sa Lord was secured by our Griffins. At ito nga, AOG sa dalawa. Pero saan nakatama? Brotherhood gumamit na ba? Ang Numenon Blast nagamit ba? Set up dun. Pero pinagbabanda lang ng ating Guardians. Sobrang sakit, dikit. Ang sobrang sakit naman ng ginagawa dito ng ating mga taga-CBA kapag ganun ang estilo nila parang masasabi mo return to sender na lang. Return to sender, pinapauwi sila ni Kirin Knowing the fact na Speedy Light will siya having those kind of passive at gumiling ng giling, parang ginagawa niya ditong corn beef yung kupunan sa ating mga Griffins. Akala ko si Willie Revilla may naggiling ng giling, kaibigang Jem. Pero makikita natin dito ang ating Lord Madara papunta na dito sa may bandang baba. Ano kaya magiging desisyon ng ating mga koponan o mga tropa dito sa CBA? Mukhang handang-handa sila sa armada na to at
ang kanilang depensa ay magiging solido. Pansin ko talaga sa larong ito, pag nakuha ng objective sa ating mga Griffins, but still, parang binabawian sila ng kills dito sa ating mga Agila. Or Agila is sobrang swift kung pupunta sa mga kills, but ito sa ating lalim. Ngayon sila lahat na dapat, look at the spoil of Alpha, ay tumatama na din. Blood of Oz, dalawa ang natamaan niya. Aray ko As po! goes down Aray to the ko! hands of Tadashi. And also then, Ito na! sumama sa talo. As Mother are there, and look at Jones, having a shield. At yun na nga, Ayun lang! lason si Tadashi. Pangalawang snipe out para dito sa ating sa ating savior na si Haku, at hindi siya takot na mag-commit sa kanya mga Shadow infinite kill? extension. Pero yung quad shadow dito ni Kit is napaka-threatening, especially kung hindi nakalayo doon agad ang mga membro ng ating mga taga-CBA. Lamang sa kills ang ating mga Golden Eagles, pero papasok na with the only shadow kill at Hindi mukhang sapat. exit na lang muna si Kit. Oh, so nakita mo kanina, no, kaya nabigyan si Tadashi dahil sa shield na ginawa ni Jones, at dahil yun pa ay parang deflected ang kanyang Starlum Blast, at dahil nga na-deflect Starlum Blast ay siya na yung di makagalaw habang pinapatay siya slowly ni Haku. So here are the itemizations of all the team members. Medyo masakit-sakit na, mahapde na yung Si pwedeng Alpha, idudulot ng ating carry. Yung At yung carry. Alpha natin din, makikita natin na naka-Queen's Wings, naka-Rose Gold Meteor, lahat pang utility. Gusto niya lang maging initiation point. Item lock na yung carry natin dito. Tignan na lang natin kung kaya nga ba nila Brave at True na tangkihan yung kanong mga damages. As you can see, he can easily disseminate them using those kinds of attacks. With that, he has, and also Jones here is securing this dominance eyes, knowing the fact that malakas yung kanilang mga lifesteal damages. Malakas talaga ang lifesteal damages ng sa kabila. Kasi nga, kung Kimi ka, mag-spam ka lang ng yung Starlium Beam, and then all of the sudden, kapag may makikita ka na target, na-knockdown mo lang agad-agad. Ito na, magiging desisyon nila sa pangatlong Lord Madara. Meron na tayong Madara ay nabubuhay na. Meron na tayong Sage of 6, but saan nga ba sila pupunta? At sino nga makapupunta as Mixer wants to go and burst down his Orim, but Orim makukuha pa rin dito ni Kit ang kanilang Lord Madara. AOG. At mukhang mauna pa si Orim, at AOG pa atras Touch muna dito kay Ro. Shadow Pero kill! with the only shadow kill si Kit, at dapat Walang masakit mamatay! na dalawang pang nawala ang main damage dealer nila na si Haku ang mauuna. Pero patuloy pa rin ang ating Revitalize. bakbakan, as it will be I the can't- Luminon Blast para dito kay Jones na makakancel out. But Tadashi wants to go aggressively. But akala ko si Haku dito would be unstoppable. But ang sagot lang pala na doon is yung shadow ni Kit. Sabi ni Kit, oy, ba't andyan ka sa likod? Dito ka na sa harap at tuturuan kita niyan kung paano i-estimate ang mga long kills as a killing spree. Kagaling ni Kieran. Another Ayan na naman si Kit. element. But still, shadow kill Ay, again. Ori, shadow Ang skill pinapakita ni on Kit. backside. At pinatay na shot and down. Ito na ang simula ng katapusan para dito sa mga taga-CBA Golden Eagles, as all wings have been down, and game 1 will go to the Cast Griffins. Sobrang sarap na naganap sa kamay ng ating mga Griffins. At dahil na nga Hayabusa nga dili ma-block ang iyahang ultimate nga shadow kill, knowing with this got to catch any clash, makasunod siya sa ato ang backlines ay ma-disrupt ang ilang formation sa ilahang clashes. At dahil doon, ang sagot lang pala ay Hayabusa. But si Tadashi was the MVP, having destruction pulse and Starlium Beam para lamang mapakapunasan kanila. Pero yung nakita ko doon kanina, which was the key to their victory, was Kit slaying those Savior. As nakita mo kanina, si Haku na sa likuran na. Once namatay na si Haku, ay wala nang nagagaw. Sa ating drafting phase, kahit tayo ay pause, i-deliver ko sa inyo ang ating and right now, sa ato ang banning phase, ang naban nito ay Zuxin and ang Mathilda. Knowing sa ato ang reset matches, grabe ang mga performance sa ating nakita sa ating Mathilda pick. And sa ato ang next ban is yung Florin. Kahit sa men category, kinatakutan pa rin ang itong Florin pick, knowing sa kanyang heal with the combination sa ating flash of Oasis. Grabe ito, makabigay ng sustain sa ating clashes. For the last ban, Kalea ang binan sa ating Team CBA. And ngayon sa ating Cast Griffins, pinarioty nila ang MVP hero sa ating first game na si Kimi. And right now, sa 2 picks kami sa ato ang CBA, knowing nga maraming open, kukunin ba pa rin nila ang glue pick or
ang ating dominant hero sa ating meta na si Lucas. Knowing nga si Lucas no is pwede mapunta sa core at XP position, maganda ito kunin para pang-prio as ma-flex na ito. But they choose this Lolita again just to counter our today's MVP Tadashi's Kimi. And with this, they have this role position na, which is this Soyu. Knowing na madala lang na naman natin makita na Soyu mapunta sa ibang role, I think ang itong Soyu na pick ay sure ball na mapunta sa ating jungler position. And right now, sinecure na ni Ro ang kanyang Gatot Kacha with his AOG na madali lang makapunta sa ating backlines. And si Kit sa kanyang Joy, dalawang S-tier na jungler ang nakikita natin sa ating second game sa ating finals from CAS versus CBA. And to complete the first composition sa ating first phase sa picking, ang pick sa ating CBA team, I think, let's see, kukunin ba nila si Sicilian? But no, ang kinuha nila ay Harith. Knowing na si Gatot Kacha ay may innate talent na lumalaki ang kanyang physical defense, kumuha sila ng magical hero para hindi ito magamit sa kanila. Ngayon, nandito na tayo sa second phase sa ating banning, and sa last ban sa ating CBA, ang kanilang ban ay ang Granger. Knowing na itong si Genji kahit maraming beses na ito na nerf ay napaka-annoying pa rin ang kanyang ability na kaya magbigay ng damage at may malakas na mobility. At ang last ban sa ating CAS Griffins ay ang Savior. Knowing sa ating reset game, sa ating first game, napaka-annoying ang iyang Dawning Light ng kanyang second skill na nagbibigay na immobilize at movement speed sa kanyang mga kasama. And sa XP laner sa ating CBA, they have this Phobius na malakas mag-disrupt sa pagpasok ni Kit with his Joy Pick. And to complete ang heroes sa ating CAS Griffins, we have Rome na si Tigreal ba? Yeah, Tigreal at si Irithel. And ngayon, mukhang mage na lang ang kulang sa ating Team CBA or possibly Marksman if ilalagay nila sa mid lane ang Harith, no? So let's see what will be their last pick sa ating Team CBA. Alright. Okay lang pero paus na si Regret, guys. Tapos na yata ang trabaho doon ni paring ni paring Regret. Mukhang nagre-regret siya sa desisyon na yon, pero hindi natin mare-regret kung ano magiging kaganapan sa game na 2. Game number 2 na to. Kasi nga, this is a crucial moment. If Golden Eagles will be able to equalize as early as this one, we are up for a long night. Yeah. But if CAS mananalo na explosion, dahil sa implosion na yan, matutunghayan natin yan dito sa ating pangalawang laban as game number 2 is set and ready to go. Lamang dito ang ating mga taga-CAS Griffins 1-0 up against sa ating mga taga-CBA Golden Eagles. So, panahon na ba ng pagbawi or raragasa pa rin na parang baha dito ang ating mga taga-CAS? At andito na nga din yung mga fans ng ating dalawang koponan sa ating likuran. Ewan ko nga lang kung meron ba sila mga screams. Mukhang napagod yata sila sa game number 5 ng Scene Pass at Seated. Kaya ano na muna, kumain na lang muna sila, pero tayo hindi tayo magpapahinga para maitawid natin itong labanan na to, kasi nga we might be up for a long night kapag ma-equalize nila ito. Ito na naman ang suntukan na gustong maganap sa pagitan ni Naru tsaka si Orem. But still, Tadashi here is just getting a play save on his hero. Especially, alam naman natin na ito si Irithel is one of the heroes na kailangan muna niyang mapag-item sa late game. And now, look at that. Kirin here is just having a good positioning also, but still, sa nakita naman natin, medyo aggressive si Harith in the early stages. But now, look at that. Ruay, parang hinahampas-hampas na rin si Orem dun sa kanyang mga kanyang mga kamay. Pansin mo yata dito, paring Gem, na dalawa lang ang physical damage mula sa side ng ating mga taga-CAS. You have Tadashi, and of course, you could also consider yung physical damage ni Brave sa kanyang first skill. Meanwhile, on the opposite end, puro magic damage. Makikita mo, Kimi on the middle lane. Etong kay Kit na Joy, heavy magic damage. Yung mga pagpalo dito ni Ro, heavy magic damage din. So, kumbaga, there's a balance, pero
masasabi natin na papaport talaga doon sa ating Magic. Pero Pagbigyan! mukhang minamagic yata Revitalize! dito ang buhay ni Jooms as mukhang siya pa Grabe! ang mauunang matutumba pero ganda ng timing ng Guardians Bulwark niya. Wala nga lang kasi magaganap doon while Revitalize was proc, pero still open din ang ating pagong para kukunin lamang ng ating dalawang koponan. Sino ba nga kukunin ito? Will this be the Griffins? And look at those kind of traction posts ay walang makakatama as look at those again. Kamos Kesa Ayan na! Revitalize at Inferno Unbreakable! Ganda naman ng AOG! Oy, at dahil doon, Ito mag-iba ang ang implosion! Ganda naman ang timing doon na pinasok ni Brave at siya pa makakauna na kuha ng first blood at it will be a double kill for him. Parang sasabihan mo yung teammate mo Sobrang na sakit. nakikill steal na naman tong Oy! Kumag Puma! ito pero siya pa mapaparusahan. It's gonna be a 2-4-2. Sobrang sakit ni Philomene. Balita ko, iba yung love language ni Philomene. Physical attack. Physical attack, hindi physical touch, physical attack agad kasi nga ang katapat niya is magical. Oh, gusto niya Ayun. magical but still look at Kater wants to go in pero pinapakita lang amang niya ang kanyang presensya at inaaura-aurahan sila parang sinasabi niya, uy, andito lang ako, dyan lang kayo at ako dito yung magdodominar sa second game ba? Mukhang napapansin ko yata na kakaiba yung rotation dito ng mga taga-cast. Pero na-prioritize na lang yung mga ano nila mga middle lane supports for them to be able to grab that level 4 as early as they could so that they could participate in the team fight in the first turtle. Pero makikita na natin dito kung ano magiging diferensya. Especially right now na pareho na sila na lumalagpas sa ating level 4 threshold. But look at Tadashi just holding his lane as our Migs here ay parang kumukuha lamang ng creeps at having a good positioning. Parang di talaga sila gumagambol na pumasok sa bush at hinihintay nga nila yung ating mga front laners at this is a good thing knowing na need mo talaga ng sustain heroes makapag-check push unlike sa mga nakikita natin sa RGs especially in this legend type of epic na lahat talaga check push. Pero if may nakita kayo dito na anong maganda, so dapat kayahin nyo to as Kit here wants to go for this crowd na experience and now they will just be calm. Dalawang level ang lamang dito ni Kit pero papasok yata dito ang mga Oh! membro ng ating Galit na galit! mga taga Luminum Blast! CBA as it will be the Guardians Bulwark automatically ilalapag para dito kay Jules. Oh, Pero the ayan na explosion! nga, ang implosion kasama yung AOG! pagpagsak ng ating AOG Pumasok at si Migs! mapapasama pa yata para dito sa mga taga CBA Si Migs at sa likod! mukhang Tadashi doon sa taas ay makakakuha ng isa. Si Kit naman ay magbabaile-baile dito sa may bandang tore sa gitna pero papasukin din siya dito Patay! ang Philomene at ni Orim kasabay ng Infernal Pursuit ng Di pa ating talaga Obvious. tapos. Walang katapusan, walang hanggan, pero natapos na din Oh, ang pero kanilang hindi labanan. pa ata. Gusto kong tapusin ata ni Ro, pero napatonta lang. Oh! Ang maganda ng TV, pero si Migs here is parang tumaan siya sa Starloom Blast, pero yun nga lang, nabigyan si Kit ng Infernal Pursuit. Yun yung TP na mas disrespectful. Kumbaga tinipihan ka sa mukha para umuwi. Wala nang taunting, rekta agad na TP pa uwi. TP Pero on your mapapansin face. yata natin dito na medyo lumalamang na ang cast in terms of the team fighting kasi nga na-open yung possibilities nila due to the multiple crowd controls na available sa side nila and that is a free day para doon kay Kit at ni Migs na mag-free hit at magda-dash in, dash out na. Oh, look at that. Gumagamit si Kit sa kanya. Oy! Electrifying beat. Ayan! At nakuha na yung Philomene ka ng turtle. And look at that. Traction post ay wala kang nakakonect. Walang As Kit nakakonect. go in. Pero si At Kit, the Infernal Pulse again nagamit habulin. natin. As Orem wants to get in. Matumin yung Blast. blast by Joseph. Castle directly. Kailangan na is mag-ina. ready to use Yan na the naman, second implosion! And Nag-roll! At mukhang ito na nga ang pagbalik Oh, na sakit. kailangan gawin dito ng mga taga-cast as pulado ang mga membro Pulado! dito ng mga CBA. Hindi Takbo! na makakalipad ang Takbo na ating kayo! mga Golden Eagles as hindi sila mabibigyan ng ilang coverage pero si Tadashi Nabigyan si Tadashi doon sa Shang-Chun Claw and also the bat back but still our Team Griffin Skull successfully destroyed this middle lane turret and that's a win in the side sa ating mga mythical creatures and also sa ating bottom lane also ay nabasag na. It would have been a better win para dito sa cast if hindi naging Silver Swan sukang puti doon si Tadashi mga kaibigan. Napalalim. But eto na nga 6-6 ang ating scoreline pero makikita nyo sa ating screen na lumalaki ang halang yata tayo dito sa ating regular na programa mga kaibigan.
Sa makikita nyo sa ating screen, yung dalawang kopo na natin ay panaghihintay lamang silang mabuhay si Madara. At now 50 seconds lang para mabubuhay siya, but still Tadashi is just playing very carefully and he won't commit to any kamalian na kakayong ginawa niya kanina. Through with that TP. May kilala akong team na nagtitipi-tipi kanina. Ayun, natalo bigla. Pero mukhang eto na nga, sisimulan yata ng mga taga-cast na ililimit ang map progression or map movement dito ng mga taga-CBA. As much as possible, they will have more vision control and of course, river movements para man lang ma-stifle ang kalaban nila. Philomene, Pero ang nakakita tanong, sila ni Kita. pero ang tanong sa larong ito, sino nga ba makukuha Uy! kay Madara? At Ayan uupusin na na sila naman! with that implosion place! Implosion At pumasok naman! na with electrifying beats! At yun na nga, sige, this is going wild! While Brave having a good setup when it comes to positioning. As what I said earlier, Brave is one of the prominent heroes when using this kind of tanks na mga kaset. Hindi talaga nagmimintis si Brave dito sa kanyang mga set. Kumbaga, he is being patient with his Tigreal and tinatiming niya talaga na magkumpul-kumpul kahit dalawa para man lang masulit yung ultimate niya. Pero dito na naman tayo sa may bandang taas. Ano kaya ang magiging plano nila? Philomene? Sobrang iba talaga yung pinapakita ng Brave dito. Kumbaga, para nating pwedeng tawagin siyang Brave Mamba. Uy! Ibang-iba na yun ah. Iba na yun, pero nag-iba na din ang ating pagong. Biglang nag-convert into a Madara at mukhang sisimulan yata dito ng ating mga Griffins ang pag-takedown sa kanya. Konti na lang ang natitira at wala na bang makakakontest doon. Wala silang magagawa kundi hintayin na lang nilang mabuhay si Madara at pumasok sa kapunan sa ating mga Griffins as our team Golden Eagles will just defend their turrets. And now, look at those kind of items. Meron na ditong magandang items si Tadashi, knowing the fact that he has this Windtalker, has to at malapit na din makabuo siya sa kanyang Berserker's Fury. Kumbaga sabi nila in our local language, good item yata ang nasa kanila. Pero mukhang if sa Tadashi makakakuha ng Berserker's Fury, it will be Jover para dito sa ating mga membro sa backside ng ating mga CBA. Sisimulan na yata na naman nila ang kanilang conceal play. This time around, Brave will lead the charge pero wala silang makukuha na mapapatay doon. Wala nga sila mapapatay. As Tadashi ay parang namumula na dahil sa torre. But still, doon ay napuna na nga na nila. And now, ang ating Madara ay kumatakbo na. Oy! Umaapak sa middle lane. But still, napabursta din sila. Gamit ni Kirin kanyang Harit dito with the Hisoka skin. At si Migs, Oy! tatamaan. And now, parang nagapiran lang doon si Philomen siya si Kid. As Tadashi will get his item, which is the Berserker's Fury. At ano nga bang effect ng Berserker's Fury, Kuya H2? Improve critical ability and then malaki din yung physical attack na mabibigay sa iyo. Pero ito, AOG sa may bandang taas, mukhang baba na ito si Kirin, nagsasayaw with the tango, pero he will fall down. Mukhang baliko yata ang paa doon ng ating Harin, pero hindi pa sila nagko-commit ng kanilang AOG or let's just say ang ating implosion na pinaka-importante para kay Brave. At yun nga lang, parang dalawang set to sa AOA. Kung di ka makukuha ng implosion, well, sasagutin din niya ni Ro ng kanyang mga AOG. At dahil doon, parang di tayo nakapagkaka as Tadashi wants to go this turret na. As Tadashi is having the heavy crossbow and Ro was just to taunt them with that unbreakable steel, and that's it. Tori lang pala ang kanilang punterya. Tori lang talaga in the First Lord. As much as possible, marunong kang kumapitalize on that kind of a situation kung saan mapupunta sa'yo yung First Lord, and then in the next one, baka pwede nyo na lang i-show through a team fight or baka makabasag ng base turret. Gusto nilang babasagin kung saan nga sila pupulutin as our Madara will enter the battlefield within 30 seconds sa ating game. And now look at Brave just having this aura lang. Pero sinasabi niya, uy, aurahan ko lang kayo. Pero there's a possibility na isi-set ko din to. Mukhang iba yata yung item progression dito ni Migs. Inuna niya kukuhanin yung glowing one before siya magko-commit ng Feather of Heaven para man lang maka-counter doon sa healing capability, especially kay Orim and of course kay Hako din. Pero eto na naman si Ro. Wala siyang makikitang matotonton at aatras na lang muna kasi nakita nila ang timer pa zero at nandito na si Madara. Si Madara ay nabubuhay na at ito nga ba ay pupunta sa kamay ng mga Griffins na lane ulit as now Brave is just getting his position on those enemies, but Jum also wants Oy! Masil wants situation. Jum versus Tadashi!
with a solo kill. Ang Tadashi rolls over, parang pinapatay niya lang yung taong naglalakad. Anong ginagawa mo doon, Pilomine? Bigla ka na pang kapera. Oh! Si Kit, the much Sakit! better pusa. Out! Pero si Nakalabas! Flex, wala Oh! lang implosion na nakalabas pa. Sleeky. Sobrang likot ni Kit dito kung gumalaw. Gumigiling-giling nga lang siya at mapa-in and out the dancing bluebird as Kirin goes out sa kanilang mapa. Kumbaga, Pinoy na Pinoy yung mga flicks na ginagawa doon ni Kit as AOG. papasok sila with the AOG pero nakansel yung kanilang implosion. Oh, no, Meron no, silang blast! no blast para this type of situation. Pero ng ating mga Where takas will at you sila go? ang makakalaman Aswi! yata. Aswi! Dalawa, palata, ang Tawla! mawawala. And it will be 2-0 para sa ating College of Arts and Sciences. What an amazing fight nga lang sa nangyayaring to. At dahil nga tos na akong gumagawa ng mga Molina Blitz tsaka sa electrifying beats, as now, who's our MVP? Oy, si Tadashi na naman for the second time in a row. Ang kanyang Iridel ang nagdala ng larong to. At mga kaibigan, we will be taking a 5-minute break at kapag babalik na tayo, pupunta agad tayo sa ating game number 3. Will it be the match point or championship point na ba para dito sa ating cast or tuluyan lang mabubuhay ang loob ng ating mga taga-CBA? Magbabalik kami pagkatapos ng limot. We forgot. Pupunta muna tayo doon kay Paring Red for the analysis of the draft. Nandito na naman si Regret na paos. And right now, sa atong first ban, we have Hayabusa. Knowing nga napakalakas ang performance ni Kit sa itong Hayabusa na pick with the shadow kill, kaya niya makapasok sa ating backlines. And ngayon na-ban sa ato ang Cass Griffins ang Zuxin. Kahit napakamarami ng na-nerve itong Zuxin, no? Kahit mabilis na maubos sa kanyang energy, knowing na napakalakas niyang magbigay ng CC with those knock-ups sa ating clashes, hindi ito basta-basta ibigay sa ating Cass Griffin. And for the second ban ng ating CBA is Joy. Knowing na sa ating first game, no, na maganda din ang performance na pinakita ni Kit sa kanyang Joy. Kahit na-counter siya ng Phobius, hindi ito sapat para mapigilan siya. And right now, second ban sa ating Cass Griffins ay ang Glue. So ngayon, no, tingnan natin kung ano ang ipaprayo ng ating team CBA, knowing na napakamaraming open. But right now, they choose this hero, Selena. Knowing na si Selena ay may high ground na skill, which is the Abyssal Arrow, na once matamaan ka ay ito nagbibigay lang napakatagal na stun. And kahit wala pang items, si Selena ay kaya nito mag-punish na isang hero. Pero sinagutan naman nito ng isang Lucas, knowing na ito ay maganda para sa isang first pick, knowing na pwede ito i-flex ito a core position or an exit position. And the second pick ay Kalea. Pero hindi pa natin alam kung itong Kalea, no, ay mapupunta sa wrong position or core position, knowing sa ating game day 2 sa ating laro kagahapon ay meron ding nag-Kalea core. And right now, sa second and third pick sa ating team CBA ay isang Baksha at Irithel. Oops! Parang debut pick ba itong Baksha? I think debut pick to, knowing na ito si Baksha ay napakalakas sumalo lang ng mga damages sa Granger at Kimi, knowing na naka-Baksha pick sila, parang naninegate na rin ang possibility na kukuha ng Granger pick at Kimi pick ang ating Cass Griffins. Third pick, we have Savior. Nakita natin sa first pick how annoying ang itong Savior pick, the Witness Downing Light ng kanyang second skill na kaya magbigay ng movement speed sa kasama and immobilization sa kalabang. And right now sa second ban phase ng ating laro, na ban ang ating Florin, knowing na wala pang roam position ang ating CBA. Pero pwede naman din pumunta sa wrong position ng ating Selena, no? But let's see, knowing na naka-utility core kasi sila. And right now, last ban sa ating Team CB ang Moscow, na kaya mag-control ng mapa, knowing na napakalakas nito mag-segue with his passive na nagpi-pierce throw lang ang kanyang basic attack, and with his ultimate na kaya niya mag-teleport sa kalaban basta matamaan ito. To get the jungler sa ating Cass Griffins, they will get this Soyo. Pero knowing na may Soyo na tayo, I think itong Soyo ay mapupunta sa core position. And itong Lucas ay parang
secured na pumunta sa XP lane. And now, to complete the final composition sa ating Team CBA, we have the last 2 picks, and that would be alright, that would be Hilda and Novaria. So may nakikita ko ang intention ng ating Team CBA na with this Novaria and Selena pick, no, once matamaan ka ng ultimate ni Novaria ay lalaki ang iyong hitbox as mas madaling tatama ang abyssal arrow ng isang Selena. And last pick sa ating Cast Griffins, they will lock ba ang itong carry? Knowing na dalawa ang frontliners here sa ating Team CBA, and but they choose Harit instead, knowing na walang auto-lock CC masyado itong lineup ng ating CBA. Tadashi can freely dance with his chrono dashes basta makuha lang niya ang sapat na CD reduction. And now let's turn over ang ating games sa Ang tono ng ating hangin as Sobrang punta na naman tayo pabalik dito sa ating Land of Dawn. Sobrang ibang-iba na talaga ang simo ng hangin dito sa ating kupunan sa mga Golden Eagles dahil isa na lamang ang kailangan para sila ay matalo, but still yung mga Griffins natin ay parang gigil at pinapatama ang kanilang hangin to make them feel scared when the time is right. The time is right. Mukhang nakita ko na yata itong lineup na to eh. Kumbaga, the Novaria-Selena combination, ang layo ng range na mas kaskanyo, and over the time, magbibuild ka din ng cooldown items just to compensate with the amount of spammability that you want for this mid lane duo. Pero sa kabilang banda naman si Brave at si Migs magko-combine. Kumbaga, pagbagsak ni Migs, makakakuha siya ng Tidal Strike and then magmi-Mystic Field lang doon. Ibang-iba talaga ang galawan dito ni Haku. Parang sabi mo kanina na COD yung kanyang gusto dahil kanina Savior with that Dawning Light. And still, ginagamit niya ngayon is yung Novaria. Parang aim for an aim yung gusto niyang laro. And also, Joms here has this kind of Selena na parang you will be very anxious when you go to this kind of bushes. As now, Philomene will just have a low HP and successfully go back as Kit also dito na naman. Hindi natamaan. Mukhang hindi na yata nila natamaan doon si Kit, pero ang importanteng bagay ay nakasurvive. Blade Surge! Kumonekta! Kulang pa ang Blade Surge doon ni Kit, and mukhang babalik muna sila to square one kasi papalapit na din ang pag-spawn ng ating Gong Pagong. Problema dito para sa ating mga taga-CBA kailangan nila mag-lever 4 lahat. Kasi wala silang heavy engage. Kumbaga yung magiging primary engage tool nila ay si Philomene with that Baksha Shield Unity. Sobrang disiplinado pag maglaro tong si Kit. Dahil nga doon, di man lang siya pumasok. At dahil doon, sila ay makakasecure ata dito ron ng ating tournament. Ayan na. So, Elderness Blasting, but that's it. Secure na kita ka ng turtle. Now, the battle was also because, but look at Drew here. It's just going for a rampage. Now, he will just go back with the tail beast bomb. And look at that, Tsunami Slam! Si Orin na ang maunang mawawala for the first blood para dito sa side ng ating mga taga-College of Arts and Sciences, at mukhang nag-iinit na ang kanilang mga kamay as mukhang susunod na din ang buhay ni Kreen. It will be Gojo Satoru not hitting the target during that occasion. Those purple beam na ginamit ni Gojo Satoru ay hindi makakatama sa life ni Kirin. Migs Haku has slain Migs. For sure natamaan yung Majestic Porcel ba yun? Yung Astral tinatawag natin projectile. Star Shatter. Yan ang tawag ng second ability dito ni Novaria, kung saan parang nagsasama siya ng bolang kristal ni Madame Auring at pinagbabato kung sino ba naman ang nasa line of trajectory kagaya niyan. So maraming pinagbabato dito ang ating mga taga-CBA. Kumbaga, kung magbato man kayo, mukhang wala kayo machu-tsunami slam as it will be Tadashi ang mapapaalam at CBA na ang lalamang sa una nating 3 minuto. Sobrang confident na nito ni Kiri na papatipid na lang siya sa ligaya as look at sa ato ang bottom lane, but the top lane hindi nabigyan ni Kid. And now look at that Kid with that kind of TB para sa ating bottom lane. Pero ba tayo mga clashes or 1v1 na mga gaganap? At dahil dun si Orin versus Ru having those palitan ng mga punches, and look at that makes here wants to respond to the kind of skirmish, but still Ru didn't use his release the beast here, and he is just waiting for the perfect time kung kailan niya gagamitin to, especially with that
teamfight na dahil 16 seconds na lang para ma-respawn ang ating turtle. Ayaw niya talagang gamitin ng Unleash the Beast kasi nga madaya tong ginagawa ni Orim. Kumbaga, Oo. nagtatambay lang dito sa may bandang damo Oo. at nag-heal back. So, Sobrang ano sakit. lang sila jab, and then jab again. Yeah. Kumbaga, kulang na lang jab application. Pero dito naman, Tsunami Slam! it's gonna be the jab. Alley-oop down. This one, break down si Jooms. At wala na Boom! si Selena na makakapalag doon. Oh my God. Ninetales na QB. At si Orim pa. Combo ang na! atake. Oh! Mukhang mapupunta pa kay Kit ang kanilang pangalawang pagong. Pero Oh, babawi Tadashi. pa yata dito ang ating mga Tadashi. taga-CBA. Sumasayaw. As nakulong pa sa Mystic Field si Creed. Patay! Kulang pa ang kanilang damage. Ay, Kit! Wala na mamamatay! Uy, uy, uy! Si Tadashi nakukuha na per Hako and napapalaw. But Ay! still, Mix didn't get any kills as Jones here gusto pumasok. But the Tadashi! Ayan ka ayun, na! and the strike will lose the Bang! and the purple won't get any. But still, the upper hand, meron na tayong mga grievance na rin at nagmumukhang parang andito sa winning side at doon si Philomene ay gusto lamang gumulong-gulong. Gusto niyang magpapakita ng presensya. Gusto niya na lang talaga na gumulong mag-drive-by accident. Pero mukhang mapahamak pa yata dito Na-aksidente! Kit sa kanyang ginagawa na mga movement. Ayan na, Isa. astral recall. Mukhang Dutch papunta ka. pa ang Star Shatter ni Hako. Oh! Munti ka naka-advance, kulang na lang ng isang Oh. sentimetro, kundi patay na doon si Kid sa mga Sky Shatter ni Haku. So, it would have been a dead Suyo pero tinamaan dito na para si Brave. Oh At my siya God! naman ang mag-tsunami slam. Mukhang delikado pa ang buhay nila si Kreen. Makaka-survive doon. Nice move sana dito ni Brave kasi dapat tsunami slam, but still, itong si Jones talaga when it comes to that pana, mataas yung kanyang accuracy and having that key range, heavy crossbow and also the strap with a combo sa kanyang Force of the Queen. Bang! Wala ka nang magagawa, Ay, ay, ay. kundi maghihintay ka na lang na mabuhay sa yung base. Napakasakit naman ng mga bola mo, Madam Auring, as every now and then, nagsaspam lang ng Star Shatter dito. Si Haku, kahit matamaan o hindi, it will reveal the location of your enemies. Kagaya na din ng binabato dito ni Jooms. Kumaga, it will be the catapult team and mukhang si Jooms pa yata magiging target dito ni Brave. Kaso nga lang, he will be retreating. Retreating na nga sila as yung pagong natin ay andito na. Philomene here bang kukuha Oy. niya ba or will Kid secure this again at Drive-by na magiging naman. niya na at doon at Astral Echo andito na Sinisimulan na. gumulong-gulong Gumulong-gulong, pero it will be Kid pa rin. but look at that tayo sa tsunami slam as Brave will survive with the tiebreaker Kung at hindi na Tasel sila makakasurvive. gumamit na kanyang flash combo. Si Philomene doon. Siya na lang natitirang membro dito sa ating mga taga-CBA na nandun sa may Turtle Pit at dalawa ang malalagas mula dito sa ating mga taga-Golden Eagles at sisimulan na ng mga taga-CAS na mag-create ng chokehold laban sa kalaban nila. Hindi na din makaka-atras ng bahagi dito or kumbaga hindi sila makaka-progress forward sa kanilang sariling parte ng mapa. Ibang-iba talaga pag gumamit si Jones ng ganitong Selena. Although para sila nalugi doon at dahil nakuha niya pa ang life ni Ro dahil sa kanyang pana, but still para silang medyo nakabawi-bawi. But nakita mo yung ginawa ni Kit kanina, na-dodge niya yung wilderness o the wilderness strike doon ni Hilda at dahil nga na-secure niya pa din yung turtle natin and now that's it, lamang na ng ating mga Griffins ng 3K in terms of gold. And if you're gonna take a closer look doon sa itemizations ng mga heroes natin, malaki talaga ang discrepancy between Kit and ni Philomene. Especially now nga, magko-convert na into Tsunami full Slam! utility. And mukhang na tsunami slam pa dito si Kreen. He will be the primary Oh, target. yeah! Third Surge will also be there. Patay! Reach the beast. And the final blast para dito sa ating Lucas na QB. Sobrang ganda ng pinakita nila. Ay! At Naku dahil po! double kill ba si Kit? Uy, dumitipi-tipi na. Akala ko, kayo pa ba? Ay, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya Kaya pa pa nga. ba? Murang kakayanan pa yata dito ng mga taga-CBA as long as they'll be disciplined around their own part of the map. Kaso, ang ginagawa kasi dito ng mga taga-CAS ay pinipilit silang lumabas. Kaya nga, sabi ni Kim Chiu, bawal lumabas kasi si Kit, pinag-e-invade na ang inyong jungle. Buti na lang, may retribution dito si Philomene.
Dahil nga sa retribution, nakuha na din ni Tadashi ang galing blue, while Madara will enter this land of dawn. Oh. Paano nga ba sasagutin ng ating mga Agila ang ganitong sistema Ito na ng naman. ating mga Griffins? Nakikita mo doon, sobrang ganda ng layering of skills ang pinapakita. Ay! Brave is As still Nicole. open for the Tsunami Slam! Slam na naman at mukhang sasayaw na dito sa kapalaran si Tadashi. Limited ba naman ang kanyang Secured. laud doon at the chrono Mega dash shield. is endless as mukhang susunod na mamama Oh! si Orim. Orim! Hanggang sa walang hanggan. God, At may patatag! pang Dolin Life. Normally! Kay Migs as it will be him that will fall down on that occasion. Grabe! Our egos here are slowly deteriorating at para nga bang balahibo na lang ang matitira as our Griffins will slowly stomp them as they will get Madara on the Ayan side. na naman! Ano Tadashi with that kind of Zaman Force and just throwing down ka talaga! kind of Chrono Dash, but still, Ozume, Philomene Oy, wants to get it, tumama but kay still, Gojo. Kirin wants to get another kill, and that's a kill by Brave. Oh no, Brave was killed, but Ano si Kill Kit? wants to go in on Haku with a low Isang edge. pana na lang. Bang! Akala mo ikaw si Madam Maureen na magbabato ng mga bolong kristal, pero si Kit naman ay masya-shutdown dito ni Jooms. Napakaganda ng response dito mula sa mga taga-CBA as dalawang nalagas at napigilan nila ang pagpinsala dito ni Lord Madara. Pero ang Sobra. pinaka-problema talaga nila dito yung ability ni Brave. ni Brave na pumitas. Kahit gaano kalayo pa yung tidal strike, ipipilitin niyang umabot sa distansya na gusto niya. Super unpredictable itong si Brave, no? Knowing the fact that yung kanyang roam is yung nagko-conceal and having that kind of concealment para ring ginagamit niya din yung tidal strike tsaka yung flicker. So that's why sobrang taas ng tidal strike na aabutan niya without the enemies knowing kung saan ito pupunta. And now, look at that. Parang gusto niya ang after tidal strike would be the what you call that again? Tsunami Slam. And because of Tsunami it will Slam, yep. finish the enemy off. Pero threatening pa rin dito ang mga pana ni Joom. So kailangan nila mag-ingat. And yung ginagawa din dito ni Brave is clear niya yung possible placement ng mga abyssal trap. Kumbaga, ayaw niya na yung mga teammate niya na nasa backline ang makakakuha nun. Gusto niya ma-absorb kasi meron siyang storage of life at eto na naman, mukhang another play will be committed. This time si Philomena ang kanila mahanap pero mapipitas Oh nila my dito God! si Kirin at mukhang magkasunod ang Super Saiyan mode dito ng Patay! ating taga-cast as it dalawang membro na lang ang matitira. Mid lane duo pa ang Sa daw sa 3x2 3, tignan mo dito sa ating middle lane. Nagmamamarcha ng ating mga ninja. As look at here, Kid wants to go with the blade surge Ay, again. Blade Surge na naman. Napatipi-tipi. Ay! Oh. Itipi ka sa aking mukha, pues papanain kita sa may bandang likuran mo. Pero yung Torre natin dito ay para mababasag nga ba. As through here, tinatakihan na nila. And now, Ay! siya din. Tinamaan pa rin. Kid ang yung araw, but still, 13 seconds na lang para pumunta si Madara sa ating Land of Dawn. Siyam na segundo ang aantayin dito ng mga taga-cast. Kumbaga, ito yung enough time para sa kanila na makaregroup at mapapunta dito si Ru. Kasi nga, siya yung magzo-zone out and isang Unleash the Beast lang ang kanyang kailangan para matulak ang mga membro dito na magpupumilit para sa mga taga-cast. At sa iyo na naman, ang Islam at si Stand up, Haku pa pupunta, ang unang Haku! magpipitas at meron ng Unleash the Beast para dito. Flash Patay! step, combo para Bro! kay Ru. King Bro! commit, pero wala pang Blade Search para dito kay Kit. Pero aatras na lang muna kasi Wow! napakasakit, Kuya Eddie. Sobrang sakit talaga na pinapakita dito ni Kid having those kind of skills na at combo and also Tadashi here medyo may item na rin siya para punitin ang mga life ng ating mga Agila as Armada right here is marching towards Uy! the middle lane. Ano bang gagawin nila? Oh, look at that room, Ay, wants to strike na tank naman. it out now. Philomena is just dragging his Madara sa ating bottom lane, but Kid wants to go in nga ba? And that's the question as our Zaman Force is still ready Ayan to na. get in, but now Blade Pero Surge wala again. magtatamaan Wala doon si makuha. Kit kasi sa kaniyang Blade Search, eto ang kanila magiging target. Si Pilipine pa ang unang babagsak at mukhang magpupugay na ang mga taga-CAS. It will be the final What? para dito. What? Griffins, lipad! At kayo pa rin ang magiging kampiyon. Walang bagong makakatumbas sa inyong dalawa. Parang tama yung prediction kanina ng ating geology student na pupunta. At napidik nga ulit natin na ang ating kampiyon is still our College of Arts and Science. And
para dito sa pangatlong straight tie mga kaibigan. It will be Tadashi on that MVP. Tadashi and that MVP, the 828 na KDA. And that's it! That Ladies and will gentlemen, wrap it up. tinapos agad ng ating mga taga-Griffins ang ating kampyonato at sila na ang back-to-back champions ng ating palaro ngayon. So, ito nga pala si H2 Emperor, kasama ko dito si Regret at si Jamzoga na nagsasabing matulog na maigi at huwag maging golden para hindi mabigatan sa paglipad. Lipad, Griffins, lipad!